Kamakailan ay ibinunyag ni Lacson na hindi bababa sa 67 miyembro ng House of Representatives noong 2022 ang umano'y kumikilos bilang mga kontratista para sa kanilang sariling mga proyektong infrastruktura na pinondohan ng gobyerno, direkta man o sa pamamagitan ng mga kamag-anak, na lumilikha ng mga potensyal na conflict of interest. Sa pagbanggit sa pakikipag-usap sa isa pang mambabatas, sinabi ni Lacson na ang aktwal na bilang ay maaaring mas mataas dahil mas maraming opisyal ang naengganyo na pumasok sa contracting business. Iminungkahi niya na ang mga mambabatas o ang kanilang mga miyembro ng pamilya ay kontrolin ng mga kumpanya ng konstruksyon upang makatipid ng mga gastos at makakuha ng kita mula sa mga proyektong sila mismo ang pinondohan. Si Magalong, isang dating general ng pulisya, ay nagpahayag din ng pagpayag na manguna sa isang pagsisiyasat sa di umano'y pakana, na tumugon sa hamon ni House Accounts Committee Chair Representative Terry Redon na magpakita ng ebidensya. Sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro kung may mga partikular na pangalan at ebidensya sina Lacson at Magalong. Dapat ay direktang isumite ito sa Pangulo para sa mas mabilis na imbestigasyon. Nilinaw din niya na ang 15 kontratista na binanggit ni Marcos sa kanyang kamakailang address ay hindi pa naka-blacklist, dahil ang listahan ay nagpapahiwatig lamang ng mga kumpanyang may maraming proyektong ginawaran ng gobyerno. Pero pag-usapan po natin ang kawalangian ng Marcos Jr. na 4.5 billion ang kanyang confidential funds at intelligence funds sa proposed 2026 budget. Samantalang, in-impeach nila si Inday Sara Duterte para sa 125 million confidential funds. Again, bakit ba ito dapat maging dahilan para lahat tayo maalarma? Dahil ang confidential at intelligence funds, hindi po yan nadadawit o hindi napapasa ilalim sa thorough audit. Hindi po kinakailangan i-liquidate yan. Merong certification lamang na susulat yan na yan ay ginamit para sa public purpose. No? So matindi po yan. Yan ay kumbaga bank account with no responsibility and accountability. Ang tanong, ang rule po ang mga intelligence funds at confidential funds ay para sa mga ahensya ng gobyerno na kumakalap ng impormasyon para sa national security. Ang tanong, bakit mayroong 4.5 billion ng presidente samantalang may hiwalay naman na confidential at intelligence funds ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, ang NICA. Lahat po ng ating intelligence gathering agencies ay meron silang confidential at intelligence funds. Bakit kinakailangan pa ng presidente ng piggy bank na 4.5 billion? And yet, pinagdiskitahan si yung 125 million ni Inday Sara. Well, ang sagot po dyan, dahil kinakailangan ni Marcos Jr. na bilhin ang katapatan ng mga tao na susuporta para siya'y manatili sa pwesto. Sino yan? Well, nandyan na rin ang kasundaluhan, kaya magbibigay yan ako ng mga benepisyo dun sa mga commanders para wag sila mag-coup. Pangalawa, binibigay din niya sa mga politiko. Dahil alam naman natin na mga politiko ay talagang dugong buhaya at lalamon ng puwerta ng pondo galing sa taong bayan kapalit ang kanilang katapatan. Pero ito po ay katapatan for sale at hindi tatagal. Pangatlo, dahil sa kanilang pagnanais na yumaman courtesy of public funds. At alam niyo naman, ang dugong Marcos, sinanamos na po yan with corruption and plunder. Dahil nga po sa Guinness Book of World Records, nasa top 5 po ang mga Marcoses bilang pinaka-corrupt na mga leader sa buong daigdig. Kaya asahan nyo na po, yung 4.5 billion na yan, pamimigay para bilhin ng loyalty at para lamunin ng mga magnanakaw na dugong Marcos. Yan po ay pawang katotohanan lamang. Bukod pa po yan, doon sa kikitain nila sa mga infrastructure project na mga mega billion projects. Hindi lang naman po mga senatong at congressman ang nakikinabang dyan. Siyempre, ang nagpapabid ng mga pinakamalalaking budget ay DPWH mismo. Asahan niyo po na pati yung mga proyekto na talagang mega billion projects na nagpapabid ay national office, meron din mong kubra dyan ang presidente. Bakit? Akala niyo ba walang kubra ang presidente? Ganito po yan. Ang congressman, dahil siya ay nai-influensyahan niya yung district engineer, nauutusan niya yung district engineer kung kanino ibibigay ang proyekto na kontraktor. At yung kontraktor ang magbibigay ng 42% congressman. Pero yan ay para sa mga proyekto na nasa kanyang distrito. Paminsan-minsan, nakakakubra rin sila doon sa regional. Bagamat nagtataka nga ang marami, bakit pati regional pinaghihimasukan ni congressman? Dahil ang region naman kasi, maraming congressman involved.
Pero depende kung gaano kakapal ang mukha ng congressman o ng senatong at gaano yung kalapit siya sa regional, nakakakuha rin sila ng tongpat sa regional projects. Pero sa national projects, ang balita ko, pati yan, binibigyan ng kaunti ang mga congressman. Pero ang bulto niyan, napupunta na sa mga national officers. Sino? Aba, kasama na po dyan ang pinakamataas na opisyalis ng gobyerno na nagre-report sa kanila ang mga opisyalis ng DPWH, kasama na siguro yung mga pinakamatataas na mga opisyalis ng DPWH. Yan po ang pawang katotohanan lamang. So bukod pa po doon sa kinakana na confidential funds, dahil ito nga po ay not subject to regular accounting at nagpapataba ang mga national leaders, meron din silang kubra sa infrastructure. Kaya nga po, kung haabot na ng 1 trilyon ang budget ng DPWH, na nung isang taon nga dapat naging mas malaki pa kaysa sa DepEd. Totoo po yan kasi ang ginawa nila, pinagsama-sama lang nila yung mga budget ng iba't ibang mga may kinalaman sa edukasyon para sabihin na number 1 pa rin ang budget ng DepEd. Pero hindi na po totoo yun dahil sinama na pati yung mga parang budget at ang PMA sinama doon, no, para lang patunayan na mas mataas pa rin ang budget ng education. Ang totoo po, mataas na ngayon ang budget ng DPWH dahil lahat po sila nagkakaroon ng bonanza. Lahat po sila nakikinabang sa proyekto at karamihan ng mga proyekto nga po na kung saan sila yung nakikinabang ay flood control projects. Well, ako po'y binubuhay ko lang itong usapan na ito dahil dati na naman nating alam ito Pero kinakailangan po talaga, magalit na tayo! Ano ba yan? Hindi ba kayo nagagalit na talagang naging kabahagi na ng buhay natin ang paglalamon ng kaba ng bayan sa panig ng mga politiko sa pinakamataas hanggang sa mga pinakamababa? At least siguro kung may konsulasyon kasi yung mga local officials, konti lang ang budget nila, konti lang ang kanilang nalalamon. Pero iskandalo na po talaga ang nalalamon ng mga national officials natin sa level ng congressman all the way up to the presidency, I would dare say. Kasi itong 4.5 billion neto, over and above dun sa kubrang makukuha nila sa mga nationally funded projects. Di ba po? At meron lang talagang hierarchy yan kung sino ang pakikinggan ng mga nagpapabid out ng mga government projects. Now anyway, dahil pinag-uusapan natin yung 125 million na naging dahilan para i-impeach si Inday Sara, ano bang balita dyan? Naghain na raw ng motion for reconsideration ang Kamara de Representante. Well, sa tingin ko po, dahil nga po unanimous ang desisyon ng Korte Suprema, yun, napahiya yung Risa Ontiveros. Sinabi niya, ay may kaso na ang isang embark decision ay nabaliktad. Ayun, kalokohan. Sinabi ng Korte Suprema spokesperson na ako, hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Kaya nga aking advice kay Risa Ontiveros, kung talaga gusto niyang maghimasok sa pagiging abogado, mag-aral ka ng abogasya. Tignan natin kung papasa ka ng law school at tignan natin kung papasa ka ng bar. Pero sa tingin ko, sa asta niyang nakita ko na ako nga, walang kaebidensya, pilit ako dinadawit sa Pogo, walang pag-asa maging abogado yan. Walang pag-asa pumasa yan ng law school. Hinahamon kita. Sige nga, pumasa ka ng law school, pumasa ka nga ng bar, wala kasi ang mundo mo, gawa-gawa mo lamang. Okay? Kaya lang naman tayo napabalik dito sa isyong ito dahil nga naghain ng motion for reconsideration, maraming gusto mag-intervene ng mga katropa ni Risa Ontiveros at umaasa sila na mabaliktad ang desisyon ng Korte Suprema. Nako, dream on. Dahil ang katunayan po at ang realidad, hindi po pwedeng umamin ang lahat ng mahistrado na bumoto unanimously para ipatigil ang impeachment na sila ay nagkamali. Maski pa po, tinatakot na nga ni Tambaluslos ang mga justices ng impeachment. Lalo lang po lumakas ang loob ng mga justices. Believe you me, lalo lang lumakas ang loob ng mga justices dahil hindi naman sila para tumanda pagiging abogado, linaan ang buhay para sa batas at magpapatakot sa isang tambaluslos lamang. Tingin ko lalo silang lumakas, lalo silang maninindigan sa tama. Lalo silang maninindigan doon sa katungkulan ng mga maestrado ng Korte Suprema na itaguyod ang pinakamataas na batas sa ating bayan at yan nga ang ating saligang batas. So sa over 125 million pesos, pero ang abangan natin sa darating na taon, dapat naman yung tamang ma-impeach at matanggal sa pwesto, yan si Marcos Jr. Betrayal of public trust. Yung pagduda na gumagamit at pinagbabawal na droga at ayaw magpa-drug test, hair follicle test. Bakit po yung betrayal of public trust?
Kasi nga, bilang presidente, siya ay tagapagtupad ng batas. Bakit ayaw niya gumawa ng hakbang para pasinungalingan yung pinagdududahan ng marami na siya ay drug addict? Hindi naman ang galing yan sa mga kwento kutsero lamang. Galing yan kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Galing yan kay PIDEA Agent Morales. Galing yan sa confidential informant ni Agent Morales. Galing kay Cathy Binag na nakakita sa kanyang dalawang mata. Hindi ba betrayal public trust kapag ayaw niyang sabihin ang katotohanan at ayaw niyang pasinungalingan ang mga paratang sa kanya? O graft and corruption, saan? Siya nag-utos na ibalik yung pondo ng PhilHealth na merong special law na tayo nagsulong na ang pondo ay dapat gamitin lamang para sa pagbababa ng premiums o di naman kaya pagtaas ng mga benepisyo ng miyembro. O, pinalamo na naman niya sa mga contractors dahil pinagastos niya yung pondo na nakalaan para sa universal healthcare para patabain ang mga buwaya sa gobyerno na gumagawa ng public infrastructure projects. Di ba? Hindi ba yan ay graft and corruption? Siya mismo ang nag-utos. Yan ang sinabi ng PhilHealth. Kaya kayo, mga kongresista, ang hinihingi ko sa inyo, maging tapat sa inyong katungkulan. Ang dapat ma-impeach ngayon pa lang, Marcos Jr. At ang pangatlong ground pa ay yung pagsuway sa nakasakad sa ating saligang batas na we renounce war as an instrument of our foreign policy. Bakit? Dahil pinapayagan niya yung ating teritoryo na maging base ng mga Amerikano na gagamitin naman ito not for defensive purposes but for offensive purposes dahil maghihimasok sila kapag magdeklara ng independensya ang Taiwan galing sa China. Hindi ba yan ay paglabag sa saligang batas? Dahil ang sabi ni Marcos Jr., maghanda na tayo dahil talagang sasali tayo sa gera kapag pumutok ang gera sa Taiwan. Hindi ba yan ay paglabag sa ating saligang batas na hindi tayo po pwede na gumamit ang dahas para sa ating panlabas na relasyon? And yes, sabihin niya, prepare for war over Taiwan. Di ba? Yan ay violation of the Philippines renounces war as an instrument of foreign policy. O hindi mo na naman naintindihan, palibasa hindi ka nag-college. Yan ang hirap sa mga high school graduate lamang ng presidente. Miski ordinary meaning ng saligang batas, hindi nila naiintindihan. Di ba? Ay nako mga Pilipino, napakatagal ko na pong namumuhay. Mag-iisang taon na akong mamumuhay in exile, away from my beloved Philippines. Ang record ko po, halos 3 taon, pero nag-aral po kasi ako sa Amerika nung college. Matapos ang 1 taon sa UP, lumipat ako sa Amerika at nagtapos sa Amerika. Pero palapit na po yung aking record dahil itong record ko po dito sa England, kapantay na ng record ko nung unang beses ako nanirahan sa Europe para mag-aral din ng Masters of Law sa London School of Economics and Political Science. Hindi po masaya ang buhay dito, bagamat inaaliw natin ang sarili. Tama ko ngayon sa camping. Nangunguna na dyan yung aking mga 2 anak na si Vine at si Mary, si Hearty, si Casey at ang kanyang pamilya, si Jessica, si sino pa ba? Si Melin, si Nalin. Ang dami po niyan. Hindi ko po maisa-isa. Halos lahat naman po sa dahig ay naging kaibigan ko. Except, sasabihin ko po sa inyo, 6 lang po silang hindi. At kilala niya kung sino yung 2 doon. Diba? Anyway po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkili ka. Pasensya na kayo. Pero paminsan-minsan, importante na mailabas ko ba yung sa loobin ko. Talaga ako galit kay Marcos Jr. Bakit? Kasi pinagbigyan ko siya eh. Akala ko talaga, babaguhin niya yung imahe ng kanyang pamilya at gagamitin niya itong pagkakataon na ibinigay sa kanya para maiwasto ang pangalan ng Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung pala, mas malala pa ang gagawin. Alam niyo ba dito pagdating sa Amerika, ang Marcos Jr. ang Marcos Sr. at least nakakuha ng renta sa paggamit ng ating mga teritoryo para sa base militar ng Pilipinas. Ngayon, itong paggamit ng mga Amerikano, utang na loob pa natin sa mga Amerikano. Sinasabi nila, well, yung paggamit ng mga teritoryo para yan sa depensa ng Pilipinas, sinong linoko nyo? Loko nyo yung lolo nyong panot.
wala naman kayo pinangakuan na ironclad ang defense namin na pinanindigan ninyo sa kasaysayan ng Amerika. Lahat iniwan ninyo. Iniwan nyo ang mga South Vietnamese. Iniwan nyo ang mga Afghan. Di ba? Iniwan nyo ang mga Iraqis. Sanay kayo mang-iwan pag wala ng silbi. Kaya tigil nyo na yang paniniwala mga Pilipino na narito ang mga Amerikano para sa ating sariling pangangailangan. Ang katotohanan po, kinakailangan magsama-sama tayo bilang isang bansa, palakasin ang ekonomiya, bumuo talaga ng sariling hukbong sandatahan na makapagbibigay proteksyon sa ating territorial integrity.